Humiling ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang grupong ugnayan na lumalaban kontra sa privatization deal ng Ninoy Aquino International Airport. Batay sa petisyon, malakihan niya ang inilaki sa terminal fees at airport charges simula noong 2025. May report si R.R. Tubise. Nahaharangan ang agarang aksyon ng pamahalaan sa umiiral na kasunduan sa pagpapatakbo sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa krisis sa langis dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ito ang iginiit ng ugnayan ng lumalaban sa airport privatization o ULAP sa kanilang ikalawang petisyon sa Korte Suprema para sa temporary restraining order laban sa NAIA PPP Concession Agreement at suspindihin ang MIAA Administrative Order 1. Layunin nito na pigilan ang paniningil habang dinidinig ang legalidad ng kasunduan na unconstitutional umano. Ayon sa kanila, sa mga paliparang pinapatakbo ng kaap, nakakabawas ang gobyerno ng singil sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa NAIA, nasaklaw ng privatization deal, nakatali ang kamay nito at wala umanong kakayahan ang pamahalaan na agarang magpatupad ng fee reductions dahil nakakandado ang pricing system sa kontrata. Hindi ito ang magiging huli kung magpapatuloy ang polisiya ng privatisasyon. Ang NAIA po ay isang crucial, critical national infrastructure at hindi ito dapat ituring na negosyo na hawak-hawak ng iisang oligarko lamang. Giit pa ng ULAP, pinabigat ng privatization ang mga singil sa mga pasahero ng NAIA. Nakasaad sa petisyon na malaki ang itinaas ng terminal fees at iba pang airport charges simula noong 2025. Ayon sa mga petitioner, aabot sa 7.3 billion pesos ang nakokolekta mula sa mga pasahero habang walang TRO. 73% increase of fees sa international travels at 95% increase of fees sa domestic. Sa kasalukuyan, ang binabayaran po nating terminal fees ay 950 pesos mula sa dating 550 para sa international travel at 390 mula sa 200 para sa domestic. Ayon naman sa pamunuan ng New NAIA Infra Corporation, legal, may oversight at kinakailangan ang concession deal para mapondohan ang modernisasyon ng paliparan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagdinig sa Korte Suprema kung pagbibigyan ng kanilang hiling na ipahinto ang implementasyon ng kasunduan. Sa kabila ng pagtaas ng krisis sa produktong petrolyo at wala pang TRO, tataas pa umano ang singil sa NAIA, napapasanin naman ng mga pasahero. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.